Thank you, Jesus. Unang balita, ang gawain natin kahapon sa Pasig, 23 ang nakareceive ng Holy Ghost. We love you, Lord Jesus. We praise you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. To God be the glory. No, sa mga kapatiran natin na nag-minister sa lugar na yon, we are so thankful. No, and yan, nagpapasalamat tayo dahil ano yan, effort, pera nila sa mga gawain natin, no, but God, you allow this thing to happen. No, na nakailang ano na yan, Brother Raymart, no, nakailang sasama ng panahon. But thank you, Lord, na ikaw ay may sariling plano, no, at nakabili na rin sila ng sa inyo ba ito? Yung portable na swimming pool. Hiniram nyo lang. Pinagawa nila. No, so malaki-laki na ito. Ang problema naman, ang layo ng pinagkukuhanan nila ng tubig. No, kaya hindi masyadong napuno. Pero sakto na maihiga mo lang yung tao. May ano naman na. But Lord, thank you for blessing, for the anointing sa gawain natin na bihira yan. Imaginin mo, 23 o 23 yung naka-receive ng Holy Ghost. Yung mga umattend, madami-dami rin, 40 plus. No? So thank you, Jesus. At sa Cavite natin, tuloy din, 10 ang adult. Ilan yung 15 or 20 plus din yung mga kabataan na umattend. So thank you, Jesus. Patuloy niya na pagsama dyan sa gawain natin. No, sa bagong baryo, tuloy din tayo doon, mga kabataan. Every time na maisip nila na aalis na sa lugar na yan, saka naman dumadami yung umaattend. No, kaya hindi sila na tutuloy-tuloy. But Lord, thank you so much, Lord Jesus. It's all for your glory. We say praise the Lord. Thank you, Jesus. No, sa mga biyahe natin na patuloy niya tayong proteksyonan. Thank you, Jesus. Sa lahat na nangailan ng healing. Thank you, Lord. Si Sister Edith, nakakatayo na kanina pala, no? Sa worship natin. So we praise you, Jesus. We praise you, Lord. Thank you, Jesus. Sister, nagbulong kanina si Sister Cara. Bilis-bilisan nyo daw po pagaling kasi igagala niya kayo. Ay, hindi ba? Sabi ni Cara, wala naman ako sinabi. Thank you. Sorry, hindi, nakalimutan ko tuloy. Yung campus ministry natin na tuloy ulit, yan, ito. Thank you, Jesus. Yan. Thank you, Lord. We praise you. We love you, Jesus. Thank you so much. No, so yung mga kapatiran natin na umaattend dyan, sila mismo maraming natututunan talaga. No, especially na kung paano tayo, sigurado yung mga kapatiran natin na pumupunta dyan habang nagtuturo, yung pagmamahal sa kaluluwa, imposible na hindi ma-develop. No, habang nakikita mo yung mga needs ng kabataan, matatalino sila, ganito, pero pag tiningnan mo, kailangan talaga nila si Jesus. No, so we are always praying na Lord, samahan mo lang itong mga gawain natin. No, you never failed us, and we always pray na sana may mas-save din sa bawat lugar na ating napupuntahan. And be with them always, Lord Jesus. Meron pa ba tayong nakalimutan? Wala naman So, we say praise the Lord. Let's open our Bible in the book of Ecclesiastes. Ecclesiastes. Mga ngaral, manugwali. Chapter 7. Chapter 7, verse 8. Verse 8, better is the end of a thing than the beginning thereof. Better. No, ibig sabihin, ang sabi niya rito, ang wakas ng isang bagay ay mas mainam kaysa pasimula. Yung bagay, sabi niya, ibig sabihin, mas maganda pa yung katapusan ng bagay
ng isang bagay kaysa sa kanyang umpisa. Better is the end of a thing than the beginning thereof, and the patient in spirit is better than the proud in spirit. No, ang pagtiyatiyaga ay mabuti kaysa sa isang proud na espiritu o mayabang na espiritu o palalo o kapalaluan. No. Lord, shall we pray for a while, Lord? We are so thankful for being with us, Lord Jesus. Again, thank you for your presence this morning, for being in our worship, Lord. We are so thankful. We are so grateful, Lord Jesus, na sinasamahan mo kami palagi, Lord, sa lahat ng ating gagawin. Thank you for giving us ideas, suggestions, everything that we are able to follow, Lord Jesus. Lord, bless your word today, Lord Jesus. Our worship, our praises, be with us, Lord. Lahat ng mga klase, thank you so much, Lord Jesus. We praise you, Lord, and we love you in Jesus' name. Amen. Yun din ang title ng ating preaching, Better is the end of a thing than the beginning. Ang klase namin kanina, a leader should be aware of his weaknesses. Tama ba yan? No. Kailangan aware ka sa kung ano ang iyong mga kahinaan. No? Habang nag-worship tayo kanina, no, kung alam mo na ang weakness mo ay mahihain ka sa worship at gusto mong i-improve, lagyan mo na ng konting, kahit ganun-ganun lang muna o kahit konting, no, hanggat sa masanay ka na may konting galaw-galaw, basta yung weakness na yan ay ma-improve. Kasi alam naman natin kung ano ang ating mga strength, andyan na yan. At ano ang dapat nating i-develop, ang pwede nating i-develop, yung mga weaknesses natin. Kung everyday, no, nagwo-workout ka, naglalakad ka, mga strength mo na yan. Kumakain ka ng gulay, mga strength mo na yan. No? Pero kung kulang ka lagi sa tulog, yun ang weakness mo. Yun ang weakness natin na kailangang i-improve. No, kahit, brother, okay lang walang tulog, basta may gising. No? No? Pwede ba yun? No? Pero time will come, pag kulang ka lagi sa tulog, baka hindi ka na magising. No? Yun ang magiging problema natin. But better is the end of a thing than the beginning. Sa atin na mga nakaranas na mag-apply ng trabaho, dati may mga question, iwan ko lang siguro hanggang ngayon. No, Sister Daniela, ano ang nakikita mo, no, sa sarili mo 10 years from now kung tatanggapin ka namin dito? May mga ganong question, di ba? Your Honor, thank you very much for a wonderful question. No? may ganon-ganon pa. No? Thank you for that very wonderful question. No? No. 10 years from now, sir, ako na po ang nakaupo dyan sa inuupuan nyo. Ay, ngayon pa lang, hindi ka na namin tatanggapin dito. No? Grabe, ang taas ng self-esteem, di ba? Sir, sa susunod, ako na yung pupwesto dyan. No. No. But you're still my boss. No, but again, mga kapatid, better is the end of a thing than the beginning. Sa paglilingkod natin sa Diyos, itanong din natin yan sa sarili natin. Ano ang nakikita ako sa aking sarili sa church? Ngayon pa lang, 5 years after, 1 year after, 10 years after, 15 years after, nakikita ko ba ang sarili ko na nasa church pa ako? No? Hanggat hindi pa nagra-rapture, nakikita ko ba ang sarili ko na andito pa rin ako, naglilingkod sa Diyos? O next Sunday lang, wala na ako rito? No, better is the end of a thing than the beginning. Alam natin, salitang ningas kugon. Sino nakakilala ng kugon? Kugon, dayame, mga kabataan. No, yung matataas na klase ng mga damo. No, masukal, pag pumunta kayo sa mga tubuhan, sa mga palayan, no, makikita mo yan lahat, ang tataas. No, yan ang mga kugon. Ang mga kugon, ang dami ring benepisyo. Pwede mo na ilaga, pwedeng inumin, pwede mo siyang gawing mga bubong pag wala kang nipa. Sa ibang probinsya, yun ang ginagamit ng mga bubong. No, tapos lalakpan mo, tatakpan mo ng lambat para hindi mabilis hanginin, liparin ng hangin. So, ningas kugon.
No, pag ang tao ni nga skugon, ang bilis sumiklab niyan, ang bilis din mamatay. No? So, ganun ang kugon eh. No? Parang algodon, parang cotton. No? Pag sinindihan mo yan, boom! Lagablab agad, pero ilang seconds lang, wala na yan. No? Sa paglalakad natin sa Diyos, nakita natin yung, sino nakasali na sa mga marathon, triathlon? No? Wow! Yes! Sa dinami-dami. No, Sister Irene pa. No? So, just imagine, maraming sumali ng marathon, takbuhan, 5-kilometer run, 10-kilometer run, 15. Sister Irene, ang tanong, natapos mo ba? Natapos mo. At yon nung kapanahunan mo pa. Yeah. Nung kabataan pa. Hindi, 100-meter dash lang naman. No? Pag sumali ka sa marathon, of course, no, mayroon yan. Mga, basta mahaba. No? Kaya nauso yan because doon yan ang galing sa Marathon, Greece. No, na mga Olympic na yan, sa Greece lahat, nag-umpisa yan, mga palakasan. So pag sumali ka sa marathon, no, ang usapan yan, mahahabang kilometro. Sabihin mo, mula Bicol, papunta ng Manila, yan ang tatakbuhin mo. So pinaka-shortest na siguro, 5, 10, 15. Yung iba niyan, triathlon pa, may lalangoy, may magbibisikleta, may tatakbo. No, so ganun kahirap. Maraming sumasali dyan. Makikita mo yung mayayabang, maangas, no, na walang experience sa marathon, pagsali. Pag sinabing start, boom! Takbuhan ka agad. No, makikita mo, karipas. No, ang bilis. 1 kilometro ang layo niya kaysa doon sa mga nagja-jogging lang. Tapos siya, ang layo na 1 kilometro. No. Kasi takbo talaga. Pagdating doon, nadaanan na lang siya ng mga nagja-jogging, nagsusuka na. No, dahil hindi na kinaya. Why? Hindi ito labanan ng pabilisan. Labanan ito ng stamina. No, yung pahabaan ng hininga. No, pahabaan ng resistensya. Yung paglilingkod natin sa Diyos, hindi ito pabilisan. No, pahabaan ng stamina ito sa paglilingkod natin sa Diyos, na di bali ng, kung mabilis ka, saan ka naman pupunta? No, pare-pareho tayo lahat ng finish line at isa ang magdidikta kung saan tayo patungo, which is Jesus Christ. So sa paglalakad natin sa Diyos, mga kapatid, siguraduhin natin na mahaba at matibay ang ating stamina. No? Yung bang paglakad mo, hindi ka hinihingal. No, yung tao, pag may diferensya sa puso, ano ang gagawin ng doktor? May treadmill dyan. Oh, lakad ka. Paglakad mo sa treadmill, no, anong tawag? May term sila doon eh. Stress test. Paglakad mo doon, ilang segundo pala. Okay, may sakit ka nga sa puso talaga. No? O ilang taong ka nang nakahiga, nakaupo lang. Dok, siguro 1 dekada na. No problem. O, talagang obvious naman. No? So, no, konting lakad. No? Sa paglalakad natin sa Diyos, mga kapatid, hindi pwedeng ganun. Pahabaan ito ng stamina. No, patagalan, patibayan. Nung bata-bata pa kami, ang aming takbuhan o joggingan sa mga Ilonggo, alam nila yan, doon kami nagja-jogging sa Lagun, no? Capitol Lagun. Sa Capitol Lagun, sa mga nakakita, di ba, may rectangular na ano doon. Nasa gitna, maraming tilapia. No, napakarami, kahit anong pakain mo, talagang ilang tonelada siguro yung tilapia na yun sa dami noon. At ang tilapia, hina-harvest yun, pinapakain daw sa mga inmates. No, yung mga tilapia. Nung bata-bata kami, doon kami nagja-jogging. At sa pagja-jogging namin sa lugar na yon, madaling araw, mayroon kaming nakasabayan doon na matanda na. As in matanda na, siguro 70 plus. Payat na matanda, pag nag-jogging yun, nakaganito. Hindi ko makalimutan yun eh. No? Ganon siya pag nag-jogging.
Sabi namin, grabe, no, napakabagal niya mag-jogging. Ano? Siyempre, bata pa kami. No? Pero siya tuloy-tuloy lang. Sabi namin, subukan nga naming sabayan. Kasi kami mabilis bata pa. Tapos siya, may edad na, jogging niya, ganun-ganun lang. Nung sinabayan namin, nakailang ikot na siya, naiwan kami. No? Sa bilis, wala siyang sinabi sa amin, pero sa stamina, hindi namin siya kaya. No? Kahit ganun-ganun lang. Again, mga kapatid, sa paglalakad natin sa Diyos, hindi ito mabilisan. No? Hindi ito pagalingan. No? Kung hindi patibayan. Dahil ang question, after 1 year, after 2 years, after 3 years, after 5 years na paglalakad natin sa Diyos, andito pa kaya tayo sa church o wala na? At sa paglalakad natin, ang dami nating pwedeng madaanan. May bato, may lubak-lubak, may traffic, lahat. May mga sasakyan, may makasalubong ka, may natutumba na kasamahan mo. Sa paglakad natin na ito, ang tanong, brother, walang makapagsasabi niyan kasi future yan No. Tayo rin ang magde-decide niyan. Kung andyan pa tayo sa church o wala na. Yung mga kapatiran natin na nauna sa atin, 35 years ago, hanggang ngayon, andito pa rin sila. 30 years ago, 25 years ago, spiritually, what kind of stamina they have? Sa ngayon, hindi mo lang makita. No? Kaya tayo na bago, no, parang every Sunday, tatayo tayo dyan. Tapos, Lord, ikaw na talaga, grabe, the best ka sa buhay ko, Lord, hindi na talaga ako aalis dito. No? Hara-hara kung sa Ilonggo pa, di ba? Dahil talagang akala mo, yun na yun No, akala mo, ito na yun. No? Yung mga veterano sa atin sa church, veterano no? Yung mga matatagal na sa atin sa church na ang haba na ng experience sa Diyos, nanginginig sa upuan, Lord, bigyan mo siya ng lakasan na andito pa next Sunday. No? Yung tayo na matagal na sa church. Why? Because mahaba na ang experience natin na hindi ito kung ano lang ang pwedeng lumabas sa bibig natin dyan na talagang, brother, ito na yun. Talagang, nakita ko na si Jesus dito. Buti kami, hindi pa No? Buti ka, nakita mo na. No? Why, mga kapatid? Sa mga kapatiran natin, andun nakaupo, nanginginig. Nagpe-pray na, Lord, sana makabalik ito. Pagtibayin mo siya. Why? Bagito. Pero sa atin na tumatagal na sa church, ano ang stamina natin? Kahit may lubak, kahit may sama ng loob, kahit may pagod, kahit may sakit, basta pwedeng makapunta sa church, Lord, hindi pwedeng tumigil. Dapat tuloy-tuloy lang, Lord Jesus, ang paglilingkod namin sa iyo. Kahit dahan-dahan, basta tuloy-tuloy. Why? No? Sabi ko kanina, Ningas Kugon, marami sa atin, lalo na sa mga Pilipino, puro umpisa, puro Genesis. Puro in the beginning. Walang revelation, walang amen. Hanggang ni Exodus nga, wala Hanggang in the beginning lang, yung sigasig ang doon, yung tiyaga ang doon. Pero pagdating sa kalagitnaan, anong gusto nating makita? Lord, andyan pa kami sa church o wala na? Lord, gusto naming makasama sa rapture o hindi na? At bakit ito, mga kapatid, kahit sa mga estudyante natin? Again, ang mga estudyante natin, ang trabaho nila ay mag-aral. Mag-aral hanggat hindi pa nakatapos. Dahil yan ang kanilang dapat gawin. Kaya nakakalungkot, maraming mga kabataan gustong mag-aral, walang pampaaral, walang remedyo. Marami namang may kakayanan, pero ang nung gagawin, magshabu, mag-cocaine, sa ibang paraan din. So ang daming napapariwara. Pero marami sa atin dito na talagang nagtiyaga hanggang makatapos, at pag nakatapos na, naging maganda ang buhay, mga kapatid. Dahil sa pagtitiyaga, perseverance, kahit dandahan lamang, patuloy lang na nag-aral. Again, in our walk with God, ang labanan natin na ito, mga kapatid. Nakabasa na ba tayo ng comics dati na walang wakas? Puro ito tuloy. Nakakainis yung na yan. Naranasan ko pa yan. Ultimo, walang cellphone. Yung mga kabataan sa atin ngayon. Mama, Papa, paano kayo nabuhay? Na walang cellphone? Ay, buhay na buhay naman kami, anak.
No? Maganda ang buhay nung wala pa ang cellphone. No? No? Matuto kang magbasa. Nakalagay doon, yan, may engkantasya, may horror, may aswang, may kung ano na lang, may love story, may no, tapos lahat, no, kahit naka-CR ka, dala mo yung comics, nagbabasa, no, ito tuloy. Hanap ka na naman ngayon. Uupahan mo yung comics, 3 piso, 2 piso, piso, uupahan mo, tapos ibabalik mo. Ano, tapos ka na, hindi pa, bilis-bilisan mo kasi magpapalit na tayo. Yung mga kabataan, hindi na nila naabutan yan. No? No? Ngayon, no, pag gusto mong humalakhak ng malakas-lakas, lalagyan lang ng kabataan, LOL. Anak, ano yung LOL? Laugh out loud, Papa. Ganun ba ibig sabihin yun? Lahat. No? Kaya pagdating sa dulo, ano nga yung spelling ng ganito? Kasi wala nang matinong spelling. No, ang nilalagay. Sigurado sila, Sister Nancy, mga teachers natin, ang sakit din ng ulo nila. Pagdating sa spelling, puro mali ang spelling. English o Taglish. No, basta, pareho lang din ang pronunciation yan, ma'am. Love you. No, love you, L-U-B, tapos you. No, ano nga ibig sabihin ng you? No, hindi na. Yan ang generations natin. But again, mga kapatid, it's better, or better is the end of a thing than the beginning. Ito, mga kapatid, bakit ito sinulat ni King Saul? No, sabi niya, ang wakas ng isang bagay ay mas mabuti o mas mainam kaysa sa pasimula. No? Marami na ba tayong nakitang tao na nag-umpisa sa maganda, pero pagdating sa dulo, nasira? No. Sa Bible, isa dyan si Eli. No, ang ganda ng umpisa ni Eli, siya ang nag-train kay Samuel. Pagdating sa dulo, ano ang nangyari sa kanya? He became, iba ng takbo ng isip niya, yung mga anak niya, hindi niya nasikaso, naging wicked yung mga anak, hanggat sa siya ay namatay, pangit ang kanyang record. No, maraming nag-umpisa. No, si Samson, ang ganda ng umpisa, na-tempt, pero na-restore niya pagdating sa dulo. And this time, si Solomon. No, Solomon, no, description ng Bible, the wisest man. No, pinakamayaman na nabuhay dito sa mundo dahil sa Diyos, at ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng ganung donong, ng ganung talino. No, lahat, no, almost 3,000 plus na mga tawag dan, mga proverbs, mga salita kanyang nagawa. No, sa dami ng kanyang mga nagawa, pinakamatalino, pero bakit naging ganito ang kanyang buhay, mga kapatid? No, bakit niya nasabi, better is the end of a thing than the beginning thereof. Lipat tayo sa 1 Kings, makikita natin ang sagot. 1 Kings, chapter 11, chapter 11, verse 1. Buti na lang pinasulat ito or sinulat ito ni King Solomon. No, but King Solomon loved many strange women. Sa verse 1 ng chapter 11. Together with the daughter of Pharaoh, women of the Moabites, Ammonites, Edomites, Sidonians, and Hittites. But King Solomon loved many strange women. But before that, mga kapatid, ano ang pinakamahal ni Solomon? No, ito, basahin natin. Chapter 3, verse 3 ng 1 Kings, ano ang sabi niya rito? No, yung binasa natin na nauna, ang kanyang mga mahal na ay yung mga babae na hindi mga Hudyo, no, doon siya na in love ng gusto. But before that, dito na in love si Solomon sa chapter 3, verse 3. No, and Solomon loved the Lord, walking in the statutes of David his father. Only he sacrificed and burnt incense in high places. Before kanyang umpisa, wala siyang ibang mahal kung hindi ang Panginoong Diyos.
At doon siya nag-o-offer ng mga bagay sa high places kung saan itinalaga na siya doon mag-sacrifice. Yun lang ang kanyang gawain, kagaya ng kanyang tatay na si David. No, but this time, yung binasa natin, ito na ang nangyari. Na in love siya sa maraming mga kababaihan na mga strange women, hindi taga-church, no? hindi mga Hudyo. No? Ano ang purpose nito? That time, mga kapatid, ang pinaka-purpose for political reason. No, isa sa kanya naging asawa, yung anak ng isang Egyptian pharaoh, no, for political reason, para lahat ng areas mo, lahat ng lugar na mapuntahan mo, lahat doon alay mo para tahimik ang kingdom mo. No, lahat okay sa kanya, kaya ito, ganito, naging asawa ko yan, ganyan, no, para lahat may connection siya. But that is not the will of God. No? Hindi yon ang plano ng Diyos. Of the nations concerning which the Lord said unto the children of Israel, you shall not go into them. No, wag kayong dyan. Wag kayong neither they shall not go in them. No, wag kayong sumama dyan, pumasok dyan. Neither shall they come in unto you. No. Ikaw na pumunta o sila na pumunta sa iyo, for surely they will turn away your heart after their gods. No, yun ang kanilang purpose, na ang iyong puso ay hindi lang malihis, mawala ng gana sa Diyos mo, kung hindi, hahatakin niya yan papunta doon sa Diyos-Diyusan niya. Dati si Solomon sa kanyang early life, ang mahal niya walang iba kung hindi ang Diyos. But this time, many strange women. No, and during this time, si Solomon nakuha niya ang kingdom at an age of 20 to 26. Tapos namatay si Solomon at the age of 60 to 66. No, 40 years siyang nag-rule sa kingdom. At ang sinasabi na ito, he committed these things, yung mga kababaihan na ito, mga Diyos-Diyusan, at the age of 50 pataas. Bago siya nakarealize na mali-mali yung kanyang mga ginawa. No, at the age of 50 pataas, doon siya nakakommit ng ganitong klaseng mga crime na kung saan, bago niya na-realize, he already backslid from God. No, nag-backslide na siya palayo sa Diyos. No, so, again, ano ang mga iba pang dahilan? No, si Solomon nasira sa ganitong bagay. No, number one, his wealth. No, big time si Solomon. No, napakarami na ng kanyang mga gold, mga silver. Nung time niya, ang silver, parang mga bato lang yan, ang consideration. So pag siya nag-offer, libo-libo, talagang pakasasa, sagana sa lahat. No, so wealth, sobrang dami. Weapons, lahat ng mga armas, chariots, lahat, mayroon yan si Solomon. And then, women. Women that turned his heart away from Jehovah. No, his heart away from God. No, kaya siya nakakommit, dahil sa kababaihan, nakakommit siya ng idolatry. No, pinagkaiba ni David na si David never committed yung mga paglilingkod sa ibang Diyos-Diyusan. No, as a verse 3, and he had 700 wives. No, talagang wala tayong sinabi dito. No. He had 700 wives. Parang kung sa very na ito yung bang exaggerated na, pero ito totoo. Pero kung sa contest pa, wala ka nang sinabi, tumahimik ka na. No, parang ganoon. No, and he had 7 wives, princesses, and 300 concubines, 700 na asawa, kirida, 300, and his wives turned away his heart. No. His wives turned away his heart. Isang asawa pa lang, no, remember the power of the wife. No? They have the power to take or turn away our heart from loving God. No? But again, they were strange women. Strange man. Yung mga kalalakihan,
kababaihan dyan sa labas, pag yan naging asawa mo, they have the power to take away our heart, no, and turn it to their God. No, ganon kakapangyarihan ang kanila, no, yung grabe yung power ng babae, no? No, han? No. Si Solomon hindi maghahanap ng pangit. No. He has all and he has, no, mayroon siyang kapangyarihan na pwedeng gawin lahat ng ito. But again, mga kapatid, no, napakaklaro ng instruction ng Diyos, no, yung bagay na ito, na yung mga strange women, sino ang gumawa ng paraan para ilayo ang puso, no, ni Solomon? Itong mga kababaihan na ito. But again, in this church, we are so thankful to God because, no, walang strange women, walang strange men dito. No, and our wife in the church, they have the power, no, to make our heart turn to God. No. Ibang-iba doon sa strange women. Yung mga kababaihan natin dito, mga wife, mga asawa natin dito sa church, ang kapangyarihan nila na pag tayo patamlay-tamlay, no, pag tayo, hindi yan, isip mo lang yan. No. Mayroon silang kakayanan na gawin yung palagi sa atin, hindi upang ilayo ang ating puso sa Diyos. That is why, to all the wives, thank you so much. We are so thankful. No, why? That is why it is very important. Why? You knew our God. We knew our God. Kilala natin ang Diyos natin. Yung asawa natin, kilala rin nila ang Diyos natin. No, that is why napakalaki ng bagay, napakaklaro ng instruction ng Diyos na anong sabi niya, huwag kayong kumuha ng mga kababaihan sa Deuteronomy pa lang, sa law pa lang, inutos na yan ng Diyos doon na kung magkaroon man ng hari ang Israel, no, huwag siyang kumuha pati mga kababaihan sa ibang lugar kasi yon ang mangyayari. Hindi nila kilala ang Diyos mo, wala silang pakialam sa Diyos mo, wala silang pakialam sa emosyon mo sa Diyos mo. Kaya pag nakita mo dahil maganda, magwapo, lahat, okay na sa'yo, magugulat ka, ang puso mo wala na sa Diyos dito. Andoon na sa labas. Ganon sila ka-powerful para dalhin ang puso natin mailayo sa Diyos natin, mga kapatid. No? At klaro ang instruction ng Diyos. Maganda lang yan sila sa muka. Ano? Pero pagdating sa espiritu, huwag mong i-expect na kung ano ang alam mo, alam nila. No? Pumunta kami sa, pinuntahan namin yung Santo Niño de Cebu, yung simbahan na yun. Sabi ko, puntahan natin. Punta kami, una sa Magellan's Cross, yung punta kami doon. Tapos, pasok tayo pasok kami sa simbahan nila, nagmimisa eh. No? Tapos sabi ni Mama, huwag mong kuhanan, nagsiservice sila. No? Pagpasok namin, sabi ng dalawang bata, para lumawak yung isip, hindi kami nag-worship doon, hindi kami nagsimba doon. Sabi ko, sige, punta natin para, sabi ko, nako-curious ako sa structure, sa kung anong mayroon sa loob. Sabi ni ate, Papa, huwag tayong pumasok dyan, hindi natin simbahan yan. No. Sabi ko, it's okay na, we will not worship, wala tayong gagawin. Titingnan lang natin para, sabi ko, nako-curious ako kung anong mayroon dito. No. So pagpasok namin, sabi ni Samantha, Papa, ang dami nilang dolls. No, yung mga rebolto. Yung mga rebolto, mga santo. Papa, ang dami nilang dolls. No? Sabi naman ni Mia, Papa, parang horror house yung kanilang, hindi naman sa ano tayo. Pero, sabi ko, tingnan mo. Tingnan mo yung perception ng bata. No, ganun. No, sabi ko, anak, mga tawag dyan, mga graven images, mga santo, no, ganun yung kanilang mga ginagawa. But again, kahit bata, hindi ma-feel ang presensya ng Diyos sa lugar na yan. No, but Lord, thank you so much for being with us. No. So again, as we say, praise the Lord. No. Kaya ito, mga kapatid, we must, sa mga hindi pa nag-aasawa, remember this.
The worst prison in the world is a home without peace. No? Ang pinadaw kapresuhan sa buong mundo ay yung pamamahay na walang kapayapaan. No? That is why, be careful who you marry or fall in love with. No? Mag-ingat tayo kung saan natin ilugar ang puso na ito. No? Hindi ibig sabihin na pag nag-asawa ka, hayahay na lahat, okay na lahat. Pag ang naging asawa mo, mister mo, walang puso sa Diyos, no, impyerno ang buong bahay. No? Tapos pangit pa ugali, lahat na lang ay disgrasya. No? And forever, no. Thank you po for agreeing. No? Yon ang pwedeng mangyari. No? The worst prison in the world is a home without peace. Be careful who you marry or fall in love with. No? Because if the cat is out of the bag, no, pag na-in love na yung ating puso, ibang usapan na yan. No, and be careful na hindi sa strange women or strange man. Verse 4, for it came to pass, ito mga kapatid, daanan ko lang saglit, no, wealth, ang kayamanan can be a blessing if properly used for the Lord. No, but if consumed upon lust and turned into provision for the flesh to fulfill the lust thereof, no, it becomes a curse. Kung ikaw may yaman, may kakayanan, gamitin natin yan para sa Diyos. Pero pag ang bagay na yan bumaliktad at ginamit natin sa kung ano ang kailangan ng laman na ito, it became a curse. No, magiging sumpa. Why? No, the blessing of the Lord, it make it rich and He added no sorrow with it. Pag ang Diyos nagbigay ng biyaya, siguraduhin niya na hindi ka mamumroblema. No? And that is wealth. No, Solomon's greatness, riches contributed to his downfall. As to weapons, no king needs to multiply them for his protection, for who has God as a helper in the way that Israel once had him. No, God fought Israel battles with miracles when they lived in obedience to him. No, as to the women, the law forbade a king to multiply wives to himself. No, tatlong W. Wealth, weapons, women were temptations Solomon yielded to, and they led to his complete downfall. No, yung kayamanan, kababaihan, no, at saka ano pang isa, weapon, fortune, fame, no, lahat kasama na yan, mga kapatid. Verse 4, for it came to pass when Solomon was old, no, that his wives turned, mga 50 plus si Solomon, during that time, kung tutusin, bata pa, no? 50 plus, yung ganon. No, that his wives turned away his heart after other gods. Ibig sabihin, mga kapatid, ibang isyo na kahit, no, just imagine, napakatalino, napakadulong na tao, walang ibang mas matalino sa kanya dito sa mundong ito, pero hindi niya nakita yung ganitong klaseng pagkakamali. Why? Minsan ang dunong sa utak lang, wala sa puso. Ang katalinuhan, puro isip lang, walang puso. At kahit sa talino na mayroon siya, nakalimutan niya lahat kung ano ang kanyang dapat gawin because of his prosperity. No, si David, once na nasira rin sa prosperity. No, in my prosperity, I shall never be moved. Nung umpisa tayo sa church, napakahirap ng umpisa natin, lalo na majority sa atin, umpisa tayo sa church, minsan walang pamasahe. No? Imamalain ka ng kamag-anak mo, kaopisina, kaibigan, sasaktan ka nila kung ano-anong sasabihin, emotional blackmail, and then tuloy-tuloy ka pa rin. Wala akong pakialam, basta Lord, ginagawa ko to para sa iyo. Lord, kahit grabe na yung pawis ko, sabihin ko na lang na para pag nag-treadmill ako, hindi ako hinihingal. No? Yung palalakad ka lang ng lakad kasi walang pamasahe. No, papunta sa church. Lord, ganito na lang. No? Ang dami nating ginawa dahil sa paglilingkod natin sa Diyos. Lord, gusto kong mag-aral. No, sabayan mo lang ako, Lord Jesus. Lahat na lang ginawa mo na. In the times of our struggles, in our
No? Sa oras na tayo ay nakikipaggera sa paglilingkod natin sa Diyos, there is no time that the devil or the temptation could come in. No? Dahil busy tayo, no, sa paglaban sa kung ano ang inaharap natin. But time comes that God will bless us. Tapos na tayo sa girahan, napagtagumpayan na natin, maganda na ang trabaho na binigay ng Diyos sa atin, kaya na natin, everything is settled, hayahay ng buhay, andun na ang comfort, yung dating nasa banig ka pa lang, nasa papag ka pa lang, ngayon, hindi lang Uratex. Ano pang mahal? No? Ha? Salem bed, royal, lahat. No, yung higaan mo, no, higaan pa lang, foam pa lang, umabot na 150,000. Mayroon pang milyon. No. Oh, pero hindi yan sapat para ikaw ay makatulog ng mahimbing. Ano? Now, blessing, nung pumasok na yung mga biyaya, pumasok na lahat-lahat, andyan na ang comfort, andyan ang sound mind, andyan ang peace in our comfort. No? Nung time na nakikipagbakbakan, walang panahon na ma-entertain natin ang mga temptation ng buhay para tayo ay masira. Pero dumating na ang kasaganaan. Anong nangyari? No, habang nagre-relax si King David, oh, sarap ng kanyang relax, sarap ng hangin sa azotea tawag doon. No, sa balcony, ang sarap ng pakiramdam. Dahil hindi na busy, hindi na giyera, too much comfort. Andun na lahat, mayroon si Solomon. Wala na siyang ibang maisip kung hindi ano. Ang dami palang kababaihan dito sa labas. Ba't di ko nakita? No, patawag ko nga isa-isa. Oh, ikaw, pag tumingin ka, aking ka. You're mine, you're mine. No, lahat. Oh, okay. Oh, ilan na sila lahat? Oh, 1,000 na sila, boss. Okay, dalhin lahat sa akin. No, mine, mine, mine. No, saka kamain mo, puro na utang ang credit card, puro na... Sorry, no, kakamain lahat, mine, ultimo baon, naubos na yung baon mo kasi mine, Lazada, Shopee, lahat na lang. O, dumating na yan kanina, mayroon na naman, ay iba po yan. Why? The more that we must be careful in the day of our comfort and blessing. Sa oras na andyan na ang biyaya, ang blessing, ang comfort natin, the more that we must be careful. Why? Dahil pag naging idle na ang isip natin, pag wala na, hindi na busy ito, wala ka ng gerang ginagawa, ano ang tendency nito? It's to cater the flesh. Ano ang need? At walang gagawin si Satanas kung hindi tutukan tayo kung saan niya tayo masira. Wala siyang pakialam doon sa mayaman, kung nagsasabu man yan, kung nagkukukain, kanya na yan. Saan siya nakatutok? Sa atin, mga kapatid. No, and the more that we must be careful, no, pag tayo andyan na sa lugar na yan, no, sa mga kapatiran natin, mga kabataan, no, hanga tayo sa inyong pagsisikap, pag-aaral, cum laude, magna cum laude, summa cum laude, kung mayroon pang mas mataas dyan, kung kaya-kaya. But again, do not pursue excellence para lang sumikat. No, do not pursue excellence para lang ikaw ay makilala. Don't do that. No, kasi baka ikaw masira, lulubo ang iyong isip. No? At sa time na yan, nakikipaglaban tayo sa paglilingkod sa church. And again, pag nakuha mo na yung tugatog ng posisyon, pera sa lugar na yan, and there it comes. No? No, ano na ngayon? No? Pwedeng mabago. No? In our prosperity, no? Sa troubles, kaya natin. No, pero pagdating na ito sa hayahay na, diyan ka na ngayon. No? Nung time na wala kang pamasahe, wala ka pa, lahat ng kaya natin punta sa church. But there are times pag andyan na ang comfort, yun na minsan. Nababaliktad talaga. So we say, praise the Lord. No, for it came to pass, verse 4, when Solomon was old, that his wives turned away his heart after other gods. So walang ibang rason kung hindi, number one, ang kanyang mga asawa ang naging rason para ilayo ang kanyang puso sa paglilingkod sa Diyos. No, and his heart was not perfect with the Lord his God, as was the heart of David his father. Hindi kagaya ni David. Si David nagkasala man, pero si David hindi nag-worship sa mga Diyos-Diyusan ng kung sino-sino na lamang, mga kababaihan, lahat ng kanyang asawa, mga Israelites.
No? Pero itong si Solomon with all the wisdom, kaya wag nating ipagmalaki kung gaano tayo katalino. No? Dahil ang usapan dito, yung takbo ng puso natin, if we are still in love with the Lord or hindi na. No? Dahil ang utak natin madaling magsabi, no, Peter said unto them, repent and be baptized every one of them in the name of Jesus for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. No, 1 Corinthians 51:3. No, lahat pwede nating makabisado in knowledge. No? Pero ang question, are we still in love with our God? No? O baka naman sa daming biyaya, sa daming mayroon tayo sa paligid, baka mamaya yung dati nating sigasig sa umpisa, ngayon, if we check ourselves, baka wala na. No? Pero ang utak natin nagsasabi, kabisado ko lahat yan. 10 Commandments, kabisado ko yan. No? No? Kaya kong ituro ang feast. Ano, Sturgisel. No, kaya kong ituro lahat 'yan. No. No, yung tabernacle, lahat ng furniture, yung ultimo pinakamaliit na bagay diyan, kaya ko 'yan ipaliwanag. No? Grabe. No, sana all. No? Pero pag 'yan naman ang maging cause sa pag-aaral natin na ang resulta ay yumabang lang naman at lumayo ang heart natin sa Diyos, wag na lang. No. Kung yan lang naman ang resulta. Pero ginagawa natin yan, mga kapatid, to know our God more. Para ma-appreciate, mapasalamatan pa natin siya. Lord, ganyan ka pala. And the more we understand it, Lord Jesus, we say, praise the Lord, thank you, Jesus. Mga kapatid, remember, nung time na andun sila sa wilderness, for 40 years, ang Diyos nagpapakain sa kanila nung mana. No, mana every day, kuha sila. No, on the 6th day, kuha sila doble para may pang Sunday sila. Kain sila doon on the 7th day. No, rest day, Sabbath day, pahinga sila. No, and for 40 years na andon sila sa wilderness, ang Diyos hindi nanghingi ng tithes. No? Ang Diyos hindi nanghingi. No? Mag-tithes kayo, galing sa akin yan. No. Anong purpose ng tithes nun? Why? Ang Diyos hindi nanghingi. No. Because alam nila and very visible na lahat ng needs nila, ang Diyos ang nagsusupply. Ang Diyos ang nagpapakain sa kanila. Tubig, kailangan nyo, okay, may bato dyan. Kuha kayo. Kaya sabi ni Jesus Christ, pagdating niya, kung sino man yung makaano sa bato na yan, andyan yung tubig, ako yan. No, para hindi na kayo muling uhawin pa. No, sa bato na yan. No? During that time, anong sabi ng Diyos? No, hindi kailangan ng tithes. Ano ang gusto ng Diyos? Doon mismo, klaro sa kanila na ang Diyos ang nagpapakain, ang Diyos nagbibigay ng electricity, andyan ang pillar of cloud by fire, pillar of day by night, pillar of cloud by day. No? Lahat klaro sa kanila. No? Anong gusto ng Diyos? Recognizing Him na siya ang lahat nagbibigay ng provision. At nung time na yon, klaro sa kanila, klaro sa Diyos na ang Diyos ang gumagawa niyan, at klaro sa isip nila na, Lord, ikaw to. Pero pagpasok nila sa promised land, anong instruction ng Diyos? Okay, 11 tribes, you have all, mayroon na kayong mga lupa, bawat isa. No, ikaw, Zebulun, ikaw, Manasseh, ikaw ganito, may lupa kayo, kanya-kanya kayo, lahat. Okay, pagpasok nyo sa promised land, no, magkakalkal kayo ng lupa, makikipaglaban kayo, lahat kayo may lupa na, at sa lupa na yan, pag binungkal ninyo, i-bless ko kayo, basta ganito ang gawin ninyo. Yung 10th part niyan, ibigay nyo sa mga Levites, because ang mga Levites walang lupa, ang kanilang focus, na kayo ay ilapit, sila ang mag-guide sa inyo kung paano makalapit sa akin, wala silang lupa, kasi pag may iba silang lupa, may sarili silang negosyo, hindi sila makafocus sa akin. No? Ang trabaho lang nila, no, lahat ng needs ninyo spiritually, sila ang lalapit niyan sa akin. No. Ano ang portion ng mga Levites? Their portion is me. No. Yun ang sabi ng Diyos. At ang sabi ng Diyos, okay, yung 10th part na yan, dahil magkakalkal na kayo ng lupa, yayaman kayo, magkakaroon kayo ng blessing sa lugar na yan, sa bunga niyan. Ano sabi ng Diyos? Bigay nyo sa akin ang 10th. Kailangan ba ng Diyos ng pera? Hindi. No. Ano ang gusto lang ng Diyos? Na wag makalimutan ng mga Israelites before lahat ng needs nyo kita, na-recognize nyo ako. But now na andyan na kayo, baka makalimutan ninyo at sasabihin ninyo, lakas ko ito.
No, puwersa ko ito. No? Kaya nag-harvest ako ng marami kasi ang galing kong mag-isip. Nag-aral ako kung paano patubuin yung lupa, may chemicals, may ganito para harvest ang laki. Anong sabi ng Diyos? You gave the 10th part to me para hindi mo makalimutan na ako pa rin ang may gawa niyan. No? Yon ang purpose ng Diyos, mga kapatid. At walang iba, hindi kailangan, mga kapatid. Why? Thank you, Jesus. Dahil ang gusto lang ng Diyos natin na in everything, kung ano man ang pag-asenso natin sa buhay, huwag nating makalimutan na, Lord, ikaw ito. No? Kasi anong tendency, anong sabi ng Diyos? I have given you that wealth. I have given you the strength to get that wealth, to get that riches. No, huwag mong kalimutan na ako ang magbigay sa iyo ng lakas, ng talino, ng dunong para gawin ang bagay na yan. No, that's why, no, kung ngayon, medyo hikahos, pero makita ng Diyos ang pagsisikap natin sa Kanya, continue. No, huwag tayong ningaskugon, diretso lang. No, tuloy-tuloy lang tayo. Why? At pagdating ng biyaya, pagdating ng blessing, remain humble. No, why? Baka makalimutan natin ang ganda ng inumpisa natin pagdating sa dulo. Dahil sa glory, sa riches, sa comfort, sa blessing na ang Diyos nang magbigay sa atin, nakalimutan na natin siya at ngayon, Lord, hindi na ako satisfied sa kung anong binibigay mo, gagawa ako ng sarili ko. Hindi na ako satisfied sa isang asawa, kukuha ako ng 1,000. Lord, hindi na ako satisfied sa kung ano pa man ang binibigay mo, gagawa ako ng sariling templo. Gagawa ako ng sariling altar. Mas maganda pala yung design ng altar ng isa kong misis. So Lord, doon kami mag-worship. Sabi naman ng isa, mas maganda yung altar namin. At hindi niya napapansin na yung kanyang talino na pinagmamalaki niya na binigay ng Diyos because of disobedience na wala na. Better is the end of a thing than the beginning. Say, praise the Lord. Verse 5, for Solomon went after Astoret, the goddess of the Sidonians, and after Milcom, the abomination of the Ammonites. No, sinulat ito ni Solomon because of his realization sa kung ano ang kanyang mga ginawa. And God is so good na hindi siya tuluyang nasira, nakarealize pa siya. God is so good, mga kapatid. No, at ang Diyos natin ay napaka-gracious na bago man tayo masira, lahat ng warning, lahat ng kanyang paalala, lahat, bago dumating ang judgment, pinapaalala niya na sa atin lahat. Bago pa man mangyari yan. No, kahit si King Nebuchadnezzar, no, anong umpisa niya? Di ba ang ganda? Lahat. No, si King Nebuchadnezzar. Pero lahat, no, andun na lahat, yaman, kilala, kanya na. Pagdating, andun na lahat, wala na siyang maisip. Anong sabi niya? Oh, lahat ng yan. Yung hanging garden. No, yung hanging garden, regalo ko yan sa misis ko. No, yung San Juanico Bridge, regalo ko yan sa misis ko. No, si Marcos. No? Lahat, yan, ginawa ko yan para sa, yan, ako nakaisip, yan, lahat. No, nag-lifted up na ang puso. No, yan. That is why we must be careful. Huwag tayo puro ako. Huwag tayo puro ako. Pag gano'n na ang usapan, it's very dangerous. Because pride is very subtle. Na akala mo, humble ka pa, pero hindi na. No, seemingly humble. No, napakadelikado pag puro I ang gamit natin. Sa kwentuhan, puro ako, napakadelikado niyan. No, disgrasya ang aabutin natin dyan, mga kapatid. No, abomination of the Ammonites, verse 6, and Solomon did evil in the sight of the Lord and went not fully after the Lord as did David his father. No, yung dating masigasig na Solomon, isa lang ang lugar na kanyang pinagwo-worshipan. Ngayon, kahit saan na lang, kasi bawat asawa niya, pinapatayuan niya ng place of worship, place of offering, sacrifices, lahat mayroon na. Si Solomon, kung sa Ilonggo pa, gabalang-balang na, wala na sa direksyon ng Diyos. No, why? Sigurado, no, kung siya nagbabasa pa ng Word of God this time, nagbabasa pa ng instruction ng Diyos, sigurado,
pwedeng bumalik pa ang kanyang senses. But this time, nagumon na siya sa sitwasyon. No, lahat na lang. Isang misis, isang mister pa lang, hirap na hirap ka na mag-google ng lahat ng needs niya. Brother Vincent, di ba? Sa wala pang asawa, say thank you. Thank you, Sir Melba. No, sa isa pa lang yan, how much more? 1,000, lahat ng yan, i-cater mo lahat. No? Imagine, bago mo makausap yung isang misis mo, 1,000 divided by 365 days. No, kulang ang 1 taon para siya magpa-schedule. So, just imagine that. No? Tapos lahat ng yan, nakapila, everyday, ganon. Anong sasabihin mo ganyan? Sa palagay mo, may oras ka pa mag-aral ng salita ng Diyos? Sa palagay mo, may time ka pa para magkalkal ng salita ng Diyos? Wala na. No, derailed na si Solomon. No, and Solomon, as verse 7, then did Solomon build an high place for Chemos? No, siya mismo nagpatayo na. No, the abomination of Moab in the hill that is before Jerusalem, and for Molech, the abomination of the children of Ammon. And likewise did he for all his strange wives. No? So isipin mo yon. Lahat ng blessing na ibinigay sa kanya ng Diyos, ginamit pa niya para gamitin sa mga Diyos-Diyusan ng kanyang asawa. Imagine. Ganun kalala ang kanyang pwedeng nagawa. That's why, mga kapatid, we must also be careful na kung anuman ang resources na ibinigay sa atin ng Diyos, wag lang natin basta-basta itatapon doon sa mga wicked na tao. Doon sa mga tao na walang pakialam sa Diyos. Sasayangin lang nila ang mga binigay sa atin ng Diyos, mga kapatid. No, verse 9, and the Lord, ito na verse 9, and the Lord was angry with Solomon because his heart was turned from the Lord God of Israel. Nagalit ang Panginoong Diyos, buti hindi siya pinatay kaagad. God is so good, mga kapatid. No? Always may warning muna, because his heart was turned from the Lord God of Israel, which had appeared unto him twice. Pwede pala, no? Kahit nagpakita na sa iyo ang Diyos, kinausap ka na ang Diyos, pag hindi tayo nag-ingat, time will come, pwede pa rin malihis ang puso natin sa Diyos. No, kinausap ka na with all the miracles na ginawa ng Diyos sa buhay natin, lahat ng guidance niya, lahat ng blessing, lahat ng superpowers na pinakita sa atin ng Diyos. Kung hindi tayo mag-ingat sa mga bagay na mayroon tayo dito sa mundo, lahat pala ng yan pwede nating makalimutan at malihis ang ating puso. No, and had commanded him concerning this thing that he should not go after another gods or after other gods, but he kept not that which the Lord commanded. Solomon became disobedient. No? Hindi question na kung siya ba, alam ba niya yung mga word of God? Alam niya, walang question. No? Alam ba niya yung mga kautusan? Alam niya lahat. Napakatalino ni Solomon eh. No? Pero ang tanong, yung puso niya wala na. Nalihis na. No, nasira na dahil sa mga bagay na nakapalibot sa kanya. No, yon ang nagpasira sa kanya. No, wherefore the Lord said unto Solomon, for as much as this is done of thee, and thou hast not kept my covenant and my statutes, which I have commanded thee, I will surely rend the kingdom from thee, and will give it to thy servant. No, dahil sa iyong mga ginawa, naging disobedient ka sa akin, hindi mo sinunod ang aking sinabi sa iyo, sabi niya, ang kaharian ay mahahati at ibibigay ko sa iyong servant, Jeroboam. Yung servant na alalay ni King Solomon, no, anong sabi ng Diyos? No, dahil sa ginawa mo, sisirain ko yung kaharian, hahatiin ko yan. Verse 12, notwithstanding, in thy days I will not do it for David thy father's sake, but I will rend it out of the hand of thy son. Sabi niya, gagawin ko yan hindi sa panahon mo, no, because of your father David. Pero gagawin ko at hahatiin ko sa time ni Rehoboam na iyong anak. No, doon ko i-divide ang kingdom. No, ibig sabihin, mga kapatid, no, dahil sa pag-disobey natin sa Diyos, hindi man tayo mabigyan ngayon ng judgment ng konsekwensya.
but the generation before us or after us, no, yun ang pwedeng mag-suffer. No? Wala silang kamuang-muang na tayo pala ang may kasalanan, kaya sila nahihirapan ngayon. Why? Anong sabi ng Diyos? Oh, no, hindi ko ibibigay ang judgment sa iyo. Hindi ko ibibigay dahil sa kay David, pero sa susunod sa iyo, doon ko ibibigay ang judgment. Yung generation niya ang maghihirap. Ang hirap ng ganun, ano? Notwithstanding, verse 13, howbeit, I will not rend away all thy kingdom, but will give one tribe to thy son, for David thy servant's sake, and for Jerusalem's sake, which I have chosen. No, ibig sabihin, yung 11 tribes, napunta doon sa kabila, yung isa, Kingdom of Judah, no, naiwan sa kanya. No? May iniwan ng Diyos because of David. And again, mga kapatid, there's a lot of realizations na nangyari sa buhay ni King Solomon. Kaya niya sinulat itong, tawag doon, better is the end of a thing than the beginning. Why? Ang dami nang nangyari yan. Lahat ng umpisa maganda. Pero pagdating sa dulo, because, just like Solomon, because of the blessing, because of the riches, because of the wealth, because of the women, lahat ng mayroon siya, yon ang naging cause bakit ng kanyang downfall. But God, again, mga kapatid, God is so good, no, that He has given us still the mercy, the grace, no, and that is what always, no, yun ang binabantayan natin lagi na Lord, tulungan mo kami, sinisikap namin every day yung paglilingkod sa iyo na huwag kaming malihis. Kung ano man ang mga bagay na mayroon sa harap namin ngayon, Lord, tulungan mo kami na ang bagay na ito, hindi kami malihis. Why? No, hindi natin sigurado. No, our heart is very deceitful. No, above all things. Sa anong sabi niya? Who can know it? Ang Diyos lang ang nakakaalam kung ano ang laman ng puso natin. Kaya lahat tayo, mga kapatid, mag-ingat dahil kung tayo ay masigasig, hindi natin alam bukas. No, hindi natin alam after a month, after 1 year, hindi natin alam. But our prayers would be, Lord, samahan mo lang kami na kami magpatuloy maglingkod sa iyo ng tama. Ang heart namin, wag malihis, wag lumayo sa harapan mo, Lord Jesus, no, para kami ay makapagpatuloy. Why? Because gusto nating tapusin to, mga kapatid, na gusto nating umpisahan ng maganda, better in our starting. Gusto nating matapos na, Lord, gusto naming lumabas na lahat better ang pwedeng mangyari. No, better is our ending. That is why, Lord, gusto naming kaming lahat makasama sa rapture. No, dahil why? Nakakalungkot. Ang dami natin. No, sabi nga dati ni Sister Kate, 4,000. Siguro baka ngayon 5,000 plus o sobra na, Sister Kate, ano? So just imagine. No, ganon karami, nag-umpisa lahat, nagsumikap, nagtiyaga, nagpakita ng pagmamahal sa Diyos. But where are they now? No, lahat, no. Better is the end of a thing than the beginning. No, ang ganda ng inumpisahan, pero paglingon mo, Lord, wala na si sister ganito, wala na si brother ganito. Ang gusto nating mangyari, mga kapatid, na kung andito man tayo ngayon, gusto nating mangyari na, Lord, hanggang rapture, andito kami lahat at pwede pang madagdagan, Lord Jesus. We praise you, Lord Jesus. So again, better is the end of a thing than the beginning. Kung inumpisahan natin ito, mga kapatid, tapusin natin lahat. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. We love you.